Magandang tanghali po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, pagpasensyahan niyo po ang ating view mga kaibigan at mga puno naman po yan. At salamat po sa ating Diyos dahil nandito po ako muli sa bahay ng aking kaibigan. Meron naman po tayo ditong misyon. Siguro mga 1 week lang mga kaibigan o ilang araw lang tayo dito. At purihin po ang ating Panginoon dahil kahit tayo po ay nasa ibang lugar ay nakakapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon at patuloy po akong humihiling sa ating Diyos na Kanya po akong patnubayan, gabayan at ganun din ang Holy Spirit upang maunawaan ko din po itong binabasa ko na ibinabahagi ko po dito sa inyo, dito sa aking YouTube channel. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo, samahan niyo po ako muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpasensyahan niyo na po ha, kasi meron po ditong maingay at may nagpapagawa po ng bahay nila. Kaya nawa po ay maunawaan niyo po ang sitwasyon ko dito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Oseas pa rin. Oseas chapter 7. Sabi po dito, gusto ko sanang pagalingin ang mga taga-Israel pero ang nakikita ko sa kanila ay ang kanilang mga kasamaan. Nandaraya sila, pinapasok ang mga bahay para nakawan at nang hold up sa mga daan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang kanilang kasamaan. Hanggang ngayon ay nakatali pa sila sa kanilang mga kasalanan at nakikita kong lahat ito, napapasaya nila ang kanilang hari at mga pinuno sa kanilang kasamaan at kasinungalingan. Lahat sila'y mga taksil para silang mainit na pugon na ang apoy ay hindi na kailangang paningasin ng panadero mula sa oras ng pagmamasa ng harina hanggang sa ito'y umalsa. Nang dumating ang kaarawan ng kanilang hari, nilasing nila ang mga opisyal nito at pati ang hari ay nakipag-inuman na rin sa kanyang mga mapanghusga na mga opisyal. At habang papalapit sila sa hari at sa kanyang mga opisyal para patayin, nagniningas ang kanilang galit na parang mainit na pugon. Bago pa sila sumalakay, magdamag ang kanilang pagtitimpi ng kanilang galit, kaya kinaumagahan para na itong nagniningas na apoy. Galit na galit silang lahat na parang ang nagniningas na pugon, kaya pinatay nila ang kanilang mga pinuno, bumagsak lahat ang kanilang mga hari, pero wala ni isa man sa kanila ang humingi ng tulong sa akin. Nakikisalamuha ang Israel sa ibang bansa. Sila'y walang pakinabang tulad ng nilutong manipis na tinapay na nakalimutang baliktarin. Inubos ng mga taga-ibang bansa ang kanilang kakayahan pero hindi nila ito namamalayan, katulad sila ng isang tao na pumuputi na ang buhok pero hindi niya ito napapansin. Ang kanilang pagmamataas ay nagpapatunay na dapat silang parusahan, pero kahit mangyayari ang lahat ng ito sa kanila, hindi pa rin sila nagbalik loob at lumapit sa akin na kanilang Diyos. Para silang kalapati na kay daling lukuhin at walang pangunawa. Humingi sila ng tulong sa Ehipto at Assyria, pero habang pumaparoon sila, pipigilan ko sila na parang ibon na nahuli sa lambat at hinila pababa. Parurusahan ko sila ayon sa aking sinabi sa kanilang pagtitipon. Nakakaawa sila dahil lumayo sila sa akin
Lilipulin ko sila dahil naghimagsik sila sa akin. Gusto ko sana silang iligtas pero nagsalita sila ng kasinungalingan tungkol sa akin. Hindi tapat ang kanilang pagtawag sa akin. Umiiyak sila sa kanilang mga higaan at sinasaktan ang sarili habang humihingi ng pagkain at inumin sa mga Diyos-Diyosan. Dinisiplina ko sila upang maging matatag, pero nagbalak pa rin sila ng masama laban sa akin. Lumapit sila sa mga bagay na walang kabuluhan para silang panang baluktot na walang silbi. Mamamatay sa digmaan ang kanilang mga pinuno dahil wala silang galang kapag nagsasalita, at dahil dito kukutyain sila ng mga taga-Ehipto. Chapter 8. Pinarusahan ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang bahala ang aking mga mamamayan, ang Israel, na itinuturing kong tahanan, na lulusubin sila ng kalaban na kasimbilis ng agila, sapagkat sinira nila ang kasunduan ko sa kanila at nilabag nila ang aking kautusan. Nagsusumamo sila sa akin, Diyos ng Israel, kinikilala ka namin, pero itinakwil nila ang mabuti, kaya hahabulin sila ng kanilang kalaban. Pumili sila ng mga hari at mga opisyal na hindi ko pinili. Gumagawa sila ng mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga pilak at ginto, at ang mga ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Itinatakwil ko ang Diyos-Diyosang baka ng mga taga Samaria. Galit na galit ako sa kanila, hanggang kailan sila mananatiling marumi. Ang Diyos-Diyosang baka ng Samaria ay ginawa lamang ng mga platero at na taga Israel. Hindi iyon Diyos, tiyak na dudurugin iyon. Para silang naghahasik ng hangin at nag-aani ng buhawi, para ring trigo na walang uhay, kaya walang makukuhang pagkain. At kung mamumunga man, taga ibang bansa naman ang lalamon nito. Ang Israel ay parang nilamon ng ibang bansa, at ngayong nakikisalamuha na siya sa kanila, para na siyang kasangkapang walang silbi. Para siyang asnong gubat na nag-iisa at naliligaw, humingi siya ng tulong sa Assyria. Binayaran niya ang kanyang mga kakamping bansa para ipagtanggol siya, pero nagpasakop siya sa mga bansang iyon. Titipunin ko ngayon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan, at magsisimula na ang kanilang paghihirap sa pang-aapi ng isang hari at ng mga opisyal niya. Nagpagawa nga sila ng maraming altar para sa mga handog sa paglilinis, pero doon din sila gumawa ng kasalanan. Marami akong ipinasulat na kautusan para sa kanila, pero ang mga ito itinuring nilang para sa iba at hindi para sa kanila. Naghahandog sila sa akin at kinakain nila ang karning handog, pero hindi ako nalulugod sa kanila, at ngayon alalahanin ko ang kanilang kasamaan at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Babalik sila sa Ehipto. Kinalimutan ng mga taga-Israel ang lumikha sa kanila. Sila at ang mga taga-Juda ay nagtayo ng mga palasyo at maraming napapadirang bayan, pero susunugin ko ang kanilang mga lungsod at ang matitibay na bahagi nito. Chapter 9. Ang parusa sa Israel. Sinabi ni Osias, kayong mga taga-Israel, tigilan na ninyo ang inyong pagdiriwang katulad ng ginagawa ng mga taga-ibang bansa, sapagkat sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at lumalayo sa inyong Diyos. Kahit sa ang giikan ng trigo ay ipinagdiriwang ninyo ang mga ipinagdiriwang ninyo ang mga ani na itinuturing ninyong bayad sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Dahil sa inyong
pagsamba sa kanila, pero sa bandang huli mauubusan kayo ng mga trigo at bagong katas na ubas. Lilisanin ninyo ang Israel, ang lupain ng Panginoon, at babalik kayo sa Ehipto. At ang iba sa inyo ay pupunta sa Assyria, at doon ay kakain kayo ng mga pagkaing itinuring ninyong marumi. Hindi na kayo papayagang maghandog ng inumin sa Panginoon. Maghandog man kayo ng mga handog, ay hindi rin siya malulugod. At ang sino mang kumain ng mga handog na iyan ay ituturing na marumi, dahil katulad ito ng pagkain sa bahay ng namatayan. Ang inyong mga pagkain ay para lamang sa inyong sarili at hindi maaring ihandog sa templo ng Panginoon. Kung ganoon, ano ngayon ang inyong gagawin kapag dumating ang mga espesyal na araw ng pagsamba sa mga pista upang parangalan ang Panginoon? Kahit na makatakas kayo at sa kapahamakan, titipunin pa rin kayo sa Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng mga damo at matitinik na halaman ang inyong mga mamahaling kagamitang pilak at ang inyong mga tulda. Mga taga-Israel, dumating na ang araw ng inyong kaparusahan, ang araw na gagantihan kayo sa inyong mga ginawa, at tiyak na malalaman ninyo na dumating na nga ito. Sinasabi ninyo ang propetang iyan ay hangal, isang lingkod ng Diyos na nasisiraan ng ulo. Sinasabi ninyo iyon dahil marami na kayong mga kasalanan at galit kayo sa akin. Bilang propeta, kasama ko ang Diyos sa pagbabantay sa inyo ng mga taga-Israel, pero kahit alam ko, kahit saan ako pumunta, ay nais ninyo akong ipahamak. Para akong ibon na gusto ninyong mahuli sa bitag. Galit sa akin ang mga tao sa Israel na itinuturing ng Diyos na kanyang tahanan. Napakasama na ninyo tulad ng mga lalaki noon sa Gibeah. Alalahanin ng Diyos ang inyong mga kasamaan at parurusahan niya kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Israel, noong piliin ko ang mga ninuno ninyo na maging aking mga mamamayan, tuwang-tuwa ako gaya ng taong tuwang-tuwa nang makakita ng ubas na tumubo sa disyerto, unang makakita ng unang bunga ng puno ng igos. Pero nang pumunta sila sa Baal Peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan at naging gaya sila ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosang iyon na kanilang iniibig. Mga taga-Israel, mawawala ang inyong kadakilaan na parang ibong lumipad. Wala nang mabubuntis at wala ring manganganak. Sa inyong mga kababaihan, at kung may mga anak man, kukunin ko ang mga anak nila at magluluksa kayo. Nakakaawa naman kayo kapag iniwan ko na kayo. Ang tingin ko sa inyo noon ay parang palmang tumutubo sa matabang lupa, pero ngayon kailangan dalhin ninyo ang inyong mga anak sa digmaan para mamatay. Sinabi ni Oseas, Panginoon, ganun nga po ang gawin nyo sa inyong mga mamamayan. Loobin nyo pong hindi magkaanak at makapagpasuso ang mga kababaihan nila. Sinabi ng Panginoon, ang lahat ng kasamaan ng aking mga mamamayan ay nagmula sa Gilgal. Doon pa lang ay kinapuputan ko na sila, at dahil sa kanilang kasamaan, palalayasin ko sila sa lupain ng Israel na aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin. Naghimagsik sa akin ang lahat ng kanilang mga ninuno para silang tanim na natuyo ang ugat, kaya hindi namumunga, at kahit mabuntis man sila, papatayin ko ang mga minamahal nilang anak. Sinabi ni Oseas, itatakwil ng aking Diyos ang mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Kanya, kaya
mangangalat sila sa iba't ibang bansa. Ayan, purihin po ang Panginoon mga kaibigan, mula po sa chapter 7 hanggang dito po tayo sa chapter 9. Maraming salamat po sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. At ayan po, nagagalit na ang Panginoon. Talagang galit na siya sa mga taga-Israel. At ang dahilan ay ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Ano po? Kaya mga kaibigan, alam na po natin at kilala na po natin ang tunay na Diyos sa ating kapanahunan. Kaya salamat sa Panginoon dahil maaga po nating nakilala ang Panginoon at maaga din po nagpakilala ang Diyos sa atin. Kaya alam ko po na hindi po nagkakamali ang ating mga buhay kung sino ang Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan. Ano po? Kaya maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay na laging nariyan upang makinig ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, dito ko na naman po tatapusin ang ating pagbabasa ngayong araw at sa araw po ng bukas, loobin nawa ng Panginoon na makapagbasa po tayo muli ng kanyang salita. Maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos at patuloy na ingatan, ganun din ang ating buong sambahayan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.